Okay. Uh, Good day sa lahat. This is Justin Top News PH. At this day we will be talking about mga latest na pangyayari na nagaganap sa ating bansa. At this is purely political issues. So ngayon, bago tayo magsimula, I would like to request, paki-press naman yung like, paki-share this video, and then subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, at paki-press ng notification bell para every time na meron tayong bagong podcast, ma-notify kayo kaagad. So, ano bang mga issues na uh, i-discuss natin that we will be talking about this day? Isa na itong bagong labas na satisfaction rating ni BBM. Then, pag-usapan din natin yung aftermath doon sa pangyayari sa Senado, yung pag-walkout ng mga Bulaga 11. So, i-discuss natin kung anong mga pronouncement, mga comments ng mga senators at yung mga observers, kung ano ang impression nila doon sa pag-walkout ng mga uh, minority senators. At marami pa tayong ibang mga tidbits of information na pwede natin i-share dito sa Justin Talk News PH. So unahin natin itong satisfaction rating. Ang nag-survey ay ang SWS. Alam naman natin itong SWS. This is Pink Lawan. Dilawan ito na survey company, at I think si Mahar Mangahas ang presidente niyan, ang may-ari. So we're expecting na meron talagang uh, meron padding. I think itong linabas nila na negative 15 satisfaction rating. So negative yan hindi yan positive. Negative 15. Yung linabas nila nung I think February or early March, January of this year, ay negative 3. Na sa tingin ko, from negative 27, napaka-imposible naman na tumalo ng negative 3. So ito yung tamang survey rates nung March pa ito. Kasi March 24 to 31. Kung titingnan natin, during that time, another survey companies, ang linabas nila is around 40, 30 na, 48, ganyan. I think, I don't know kung yung Pulse Asia naglabas. Oh yeah, naglabas ang Pulse Asia. I think it's around 30%. Negative 30. So, ganyan katindi ang satisfaction rating. So, dissatisfied ang mga tao at nagkaroon ng mistrust diyan sa presidente na yan. So, in other words, ang mga tao talagang naramdaman nila yung sobrang kahirapan. Ngayon, kasi maraming mga tao, lalo na yung mga nasa sabi pa ni Lini Robredo, nasa laylayan, hindi naman nila maintindihan yung mga trust rating, satisfaction rating, kung anong implication. Tayo na medyo alam natin yan, sila alam nila kasi ini-experience nila yung mga rates na yan. So meaning, sila talagang unang natatamaan dito sa mga service na yan. And in fact, kung talagang pupunta lang sa uh, mga taong talagang naghihirap, na dapat naman yan sila ang isusurvey, makikita mo talaga ang sobrang dissatisfaction yung mga D&E sector ng society natin. So, ang alam nila na napakahirap ng mamumuhay, na lahat ay mahal. At hindi nila maramdaman
ang ating pamahalaan. Naririnig lang nila na mayroong mga ayuda pero wala silang natatanggap o galing sa barangay or whatever non-government organization na ngayon hindi na rin namimigay. Kaya sila nagugulat. Ano pa yung nangyari? Anong naririnig nila doon sa mainstream media? Yun ang nasa isip nila. So ano bang tinatrumpet ng mainstream media na kasabwat nitong pamahalaan na to nagpagtakpan ng totoong sitwasyon sa pangkabuhayan or ekonomiya dito sa ating bansa. Ang lagi nilang biniblame itong uh, war between US, Israel, and Iran at ang dahilan sa pagtaas ng oil products. So yun ang lagi nilang tinatrumpet. Hindi nila sinama ang sobrang pagnanakaw. Kasi yung iba tinatanong ko, alam mo ba na uh, corruption sa flood control? Yung mga nasa palengke, narinig daw nila. Pero paano daw yan maging connection dito sa kanilang sobrang hirap pamumuhay? Kaya na sa pamumuhay nila. Kaya in-explain ko na mabuti. Ganun yun, ganito yun. No? Ang dahilan bakit talaga bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. No? Hindi yan dahil lang sa isang factor. Maraming contributing factor o tumutulong para yan magpabagsak ng ating ekonomiya. At minsan, naintindihan nila na ito pala yung tamang sitwasyon natin na lahat naapektuhan dahil sa sobrang korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng ating bayan at ang mismanagement or sabihin natin wala na talagang management ng pamahalaan natin sa lahat ng aspeto na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga simpleng tao no, sa ating bansa. At yan ang naramdaman ng mga tao, ng mga taong bayan na nasa pinakamababang kategorya ng uh, ating society. So kung tatanungin mo sila, ang concern daw nila yung araw-araw nilang pamumuhay. Wala daw silang magagawa kasi kung merong rally daw, hindi nila kayang umatin ang rally dahil daily subsistence sila. Ibig sabihin kung wala silang kikitain sa araw na yan, gutom ang pamilya nila. So ganyan kahirap ang buhay, lalo na dito sa Metro Manila, na ang pamumuhay nila ay in a daily basis. Kung walang kikitain, walang kakainin. Ganyan. Pero merong iba na alam na rin nila. Without telling them na ganyan ang dissatisfaction rating at ang status ng ating ekonomiya, naramdaman nila. They live the suffering dito sa sobrang pagkawalang bahala ng ating pamahalaan at pinabayaan ang mamamayang mamumuhay na sa sobrang kahirapan na hindi makikita kung walang nakikitang liwanag kung paano magkaroon ng solusyon sa mga problema na to. Pero with the 2 years na term ni BBM, malabo na yan nangyari. Kung ganyan, kaiksi na lang yung panahon niya. And I don't think na 1 year o 2 years yan. 1 year na lang yan kasi they will be preparing for the elections. Na I don't know kung ituloy ba nila yung no election. But I think ituloy nila na talagang wala ng eleksyon. Kasi that is the only chance that we have na walang eleksyon kasi hindi naman nila kakayanin ang pagtakbo ni BP Sara. Hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kaya yan ang last option nila. So ngayon, ito nga mga tao na sa baba, nang in-explain ko yung
regarding dyan sa GDP, hindi nila maintindihan yan. Maintindihan nila kung meron ba tayong makakain ngayong araw na to. Yun ang parangkang sinasabi sa atin. Pero through explanation naman, malalaman na itong lahat na bagay na to na nangyari sa ating bansa, nakaka-apekto sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, no, sa araw-araw. So, nakita natin yung GDP. First quarter, 2.1%. Then ngayon, second quarter, 4.1. So nakikita natin, ang target nila sa around 5.7. So napakalayo. In Asia, isa tayo sa pinakamababa, behind Cambodia. Kasi ang Cambodia nasa 4.5 second quarter. Last quarter, 4.5. Ang Vietnam, hindi na natin kayang abutin, 7%, 8%. The same with Malaysia. Kasi kataas ang kanilang mga GDP. Ganyan kataas. So, hindi na natin kayang abutin yan kung the same leaders ang humahawak sa ating bansa. Alam ba ninyo, ang sabi nila, kung ganito yung takbo, yung mga ordinaryong mga Pilipino ng ating bansa, bakit hindi natin kayang palitan na lang yung administration? Hindi naman pwede yan dahil ang door attempts, marami ng rallying dumaan. Wala naman nangyari dahil kulang sa popular support sa totoo lang at masyadong makapal ang mukha ng nina Malita Syndicate. Kasi hindi pa sila satisfied sa kanilang kinulimbat na trilyones dyan sa kabanang bayan. Kaya hindi talaga sila alis. Na contrary doon sa mga leader sa ibang bansa dito sa Asia na talagang bibitawan na nila kung ganyang ang kontrobersya kung saan na-involve ang kanilang administrasyon. Pero kay Bangag hindi. Patuloy pa rin yan. Kasi yan ang mentality ng gumagamit ng pulburon. Ganyan ang mentality niyan. Hindi yan makukuha ng mga salita-salita lang. Ngayon, ang mga tao, kulang na tayo sa street protest, walang ganyan. Naghahantay tayo ng eleksyon. At to our dismay, kung hindi yan matutuloy, lalo tayong ma-frustrated. No election. Then magpalit pa ng aamindahan pa yung constitution para magkaroon ng term extension. So, yung napakalungkot. Kung matutupad yan. Magpapasalamat tayo ni Jaime Marcos na openly talagang binunyag niya yan. Para aware yung mga tao. The same na nung pangyayari doon sa nangyari nung People's Initiative na binulgar yung sinister na plano nila na palitan yung constitution at ito nasawata. I don't know ngayon dahil ito na yung pinakahuling barahan nila going into that election in 2028. Kung they will stick it out, talagang ilaban nila yan or maghanap sila ng ibang paraan. At ito ngayon, nakikita natin itong mga ginawa ng ombudsman. So, we will discuss that later part dito sa ating talk ngayon. So, nakikita natin dyan sa mga blighted areas, sobra talaga ang hirap ng tao. At ito will ultimately affect sa crime situation ng peace and order situation ng mga barangay. Kasi yung iba wala nang option. Talagang they will commit crime just to survive. So yun ang problema ngayon na haharapin ng hindi naman ganong competent na PNP natin kasi ginagamit sa politika. They are weaponized against the Duterte supporters. Nakikita na natin kung ano nangyayari dyan sa Senado, anong ginawa nila, anong ginagawa nila sa PNP. So, yung mga tauhan din naman yan, hindi naman makapalag yung mga yan, talaga susunod lang dahil pinuprotektahan din nila ang kanilang mga trabaho. Yun nangyari. Ang NBI ngayon, parang Gestapo na ni Hitler. Ganyan nangyari. Ginagamit ng NBI. So,
sira ang image ng NBI. And it will not be forgotten ng for a long time na ito sila ginagawang instrumento sa pag-suppress at oppress ng mga mamamayang Pilipino at uh, nag-contribute sila dito sa sobrang panggigipit no? Sa mga nagsasalita laban sa ating pamahalaan. So, yun din ang nangyari doon sa PNP during the KOJC siege. Talagang bumagsak ang kanilang image. Ngayon, hindi pa makabawi. Ito na naman ang ginawa nila. So, ang sobrang kahirapan yun sa mga squatter areas, talagang makikita mo. Hindi ko makumpara. Mas matindi pa kaysa kapanahonan ni Noynoy Aquino. At ngayon, bumabalik talaga ang droga. Umiikot sa mga communities na yan. Yan ang naging kabuhayan ng iba. Kaso medyo matumal ang bintahan dahil nga mahirap din ng mga tao, walang source of income. Kaya anong mangyayari? They will commit crime para masuportahan ang kanilang bisyo. So yun ang nangyari ngayon. So you can imagine ang investors natin is negative 27. Bumagsak ng negative 27. Ang tindi yan. Then doon nga sa food for rate 58%. Ibig sabihin ng pakiramdam ng mga Pilipino na hindi nila kayang kainin yung nakakain nila before this administration. 58%, more than I think 120 million tayo ngayon. It's more than 60 million, almost 70 million. Ang dami ng tao na nagrereklamo na sila ay food poor na. So noon, kaya mong kumain ng pizza, mga ganyan. Medyo western na pagkain, continental food. Ngayon, hindi na. Hindi na kakayanin. Yung mga dati, nauso yung mga eat all you can na mga diyan sa mga malls. Ngayon, titingnan mo, ilan na lang ang kumakain. Kukunti na lang. Pero meron pa rin kumakain, yung makaka-afford. So, yung mga above middle class. Kasi sabi pa nga nila, yung middle class ngayon, yun ang bagong poor. They are the new poor. So, yung mga middle class. Kasi isipin mo, sobra ang taas lahat. Tumaas yung gasolina, tumaas yung diesel, tumaas yung light, yung electricity, tumaas yung tubig. Ano pang hindi tumaas? Lahat. Nakakatawa ngayon yung energy department. Ang binawasan ang kerosene. Sino bang gumagamit ng kerosene ngayon sa itong panahon na to? Yun lang binabaan nila ng gusto. Wala nang gumagamit ng kerosene. Yung nagtitinda na lang ng mais, di ba meron silang stove na kerosene ang ginagamit. Wala nang gumagamit. Puro LPG nang ginagamit ng tao ngayon. So, walang concern ang pamahalaan natin para mapunan ang kanilang pagkukulang sa mga services na dapat binigay nila sa taong bayan. Ngayon, iniisip yung ayuda. Magbibigay ng ayuda, 5,000. Magkano lang na lang ibibigay kung ipadaan mo sa barangay captain? Karoon ng cut kung na 3,500, 1,500 na lang ang makarating doon sa talagang kailangan bigyan ng ayuda. So, ganyan kalungkot. Pipirmahan mo, 5,000. Nakita mo ngayon, wala halos mga construction project, infra project. Dahil iniiwasan, kunwari nila iniwasan yan. Ang material cost, binaba rin nila. Na hindi naman ma-afford talaga ng mga matitinong contractor. Wala nang kikitain kung ganyan kababa ang material cost. Kaya walang galaw yung mga supplier, yung mga nagsusupply ng mga materials para sa construction. Dahil walang construction projects na ongoing. Yung mga construction worker talagang
ah, wala silang trabaho at ang daming mga pamilya niyan na sumusuporta. Kung dito naman sa private na mga establishment on the construction business, walang gawa ngayon, walang gawang condominium, walang gawang mga projects. Standstill ang economy. Dahil wala nag-i-invest, ganyan nangyari. Bagsak ang stock exchange. Ngayon lang nangyari sa ating bansa na ganyang kababa ang pagbagsak. At bumagsak ang piso against the dollar. It will, marami nagsasabi na before the zona baka abutin ng 65 yan. Okay lang yan sa mga OFW, but kung yung mga pamilyang sinusuportahan nila, mahirapan na rin. Pareho lang ang mangyayari niyan dahil matataas na rin ang presyo na lahat na bilihin nila doon sa pera na pinapadala niya as a remittance doon sa mga pamilya nilang sinusuportahan dito sa Pilipinas. So wala rin. So ganyan ang state natin dito. At kung pupunta ka ng areas like Santa Cruz, dito sa Manila, even Quezon City, dito sa mga areas na maraming tao, may mga palengke, maliliit yan sa Nipa Q-Mart, even Cubao, ang daming bata dyan na nagpapalimos. Magugulat ka. Lahat nakataas ang kamay para maghuhingi ng barya, ganyan. Diyan, diyan sa Guadalupe, marami diyan. Even in Makati area, ang dami nagpapalimos. Lalo na sa Baclaran, ang dami nagpapalimos. Tsaka bumalik yung mga pickpocket. No? May balita na rin na mayroong mga snatcher. Nagsasnatch na dito bandang Taft Avenue. Ang dami nag-snatch na. Kaya hindi na safe na mag-cellphone sa jeep. Hindi katulad ng kapanahonan ni President Duterte, kahit saan ka uh, naroon, pwede ka mag-cellphone. Kahit na maglakad ka sa streets, walang gagalaw sa iyo. O, diyan sa may Lasal, maraming snatching diyan, lalo na kung dumilim na ng konti. Kaya marami estudyante diyan na kawawa talaga. Naging biktima diyan sa mga snatchers. Especially diyan sa Quirino Avenue, corner Top Avenue. Kasi ang takbuhan ng mga snatcher, ang daming mga blighted areas yan na doon sila nakatira yung mga snatchers na yan. Kaya mahirap silang habulin dyan sa San Andres Bukid. So ganyan ang sitwasyon dyan. Especially yung mga areas na yan talagang tumaas na rin ang mga gumagamit ng pulburon. At lalo na dito sa may Herbosa, Gagalangin dyan, delikado. At dito sa may bandang uh, si Abad Santos dyan sa Manila, malapit sa Divisoria, ang daming ano nga dyan eh, maraming rumble ng mga kabataan. Meron pang nangyari dyan, rumble, mga alas 8 pa ng gabi. Nagararambulan kaya nagkakaroon ng traffic. At walang sumisitang pulis. Nakakagulat na napakalapit ng istasyon ng pulis. Dumating sila, wala na. Ang dami na, ang mga kotse na nagbatuhan, tinatamaan yung mga bystanders. So, ganyan katindi ng sitwasyon ng Pilipinas. At maramdaman na yan unti-unti na natin ultimately ang peace and order situation it will go out of hand at delikado talaga ang safety natin. Hindi na tayo katulad ng kapanahonan ng President Duterte nawala na yan eh. Nalinis na yan eh. So, yan ang situation natin ngayon. Agriculture, problema dahil walang fertilizer, walang urea. Kasi galing din naman yan sa mga bansang nasa Middle East, galing sa Qatar, galing sa UAE. Problema pa yung Strait of Hormuz. Wala pa. Talagang magsasuffer pa tayo. Kasi wala namang ginagawa ang alternatibo ang ating pamahalaan. So, ganyan kahirap. Ang bigas, before, makabili ka ng 35, 38, ngayon wala na. Ang pinakamura na sa 45 na. So, imagine kung wage earner ka. Sa isang araw, 2 kilo, kung 4 kayo o 5 kayo sa pamilya.
Magkano na yun? Araw-araw. Buti kung tumaas ang sweldo mo, hindi naman. Buti kung yan lang ang pangangailangan mo. How about yung tubig mo, yung kuryente mo, yung internet? Kasi one of talagang necessity na ngayon, hindi na lang convenience itong internet. Kaya talagang napakalaki. Buti nga napakalaki ng pagkakaiba. Buti nga hindi nagtaas yung mga upa sa mga apartments right now. Pero kung uupa ka ng bagong, lilipat ka sa bago, talagang mataas na. Yung dating 10,000, ngayon 15,000 na yan. So yung mga 7,000 na room lang yan. Room, 5 to 7,000. O yung mga studio type dyan na mga 10,000 na yan. Hindi na bababa sa presyo na yan. So napakahirap. Kung ikaw, minimum wage earner ka lang, lahat niya napupunta sa upa. Kaya sila, sama-sama na lang, 3, 4 na tao. Ay, paano kung may pamilya ka? O paano kung walang work yung asawa mo? Ikaw lang ang nag-i-earn ng minimum wage. Talagang mahirap. O kung 3 ang anak mo, puro nag-aaral, talagang hindi mo maparang ang gusto yan. Kahit na sabihin mo, libre yung tuition sa mga public schools, pero kailangan mo pa rin ng pambaon, pamasahe. Kawawa naman yung anak mo kung papasok na walang baon, walang pamasahe. Di ba? Kaya talagang napakahirap ng sitwasyon. At sa administrasyon na to, hindi natin ma-expect na talaga yan. Wala na. Maraming nagdadasal. Diyan sa Quiapo, maraming nanalangin dyan. Sana matatapos na itong pighati ang sobrang kahirapan natin at mapalitan na yung ating Pangulo. Kasi walang ibang problema ang Pangulo. Kasi siya ang may hawak lahat. Pero ang malungkot na reality, siya ang namumuno dyan sa Malitangang. Siya ang namumuno ng mga insertion. Siya ang nag-allow na mangyari yan. Sa pagpirma niya ng GEE bill. So, yun ang nangyari. So, itong SWS na rate na linabas, trust and satisfaction rate ni Bangag, matagal na naramdaman ng mga tao. Alam na nila, without the numbers, negative 15 daw, kahit na walang 15, hindi nila alam ang number, nararamdaman nila yung mga rates na yan. Sobrang hirap na naramdaman nila araw-araw. So, ganyan ang pangyayari niyan. Medyo umulan. This is third rain in May. Medyo maingay. Ngayon, dito tayo kay Bato. Imagine na nangyari kay Bato. Sinugod yung mga bahay doon sa mga kakilala, kaibigan, even kamag-anak ni Ruben Padilla. Pumupunta sila doon, pinapakita yung warrant of arrest na galing sa ICC. I don't know kung may search warrant yun. Yun ang tanong. Kaya nga, hindi nila nakikita si Bato. Dahil nung tinatanong niya yung mga occupants doon, may-ari ng bahay, yung mga katulong niya na Carino yung ang apelido dyan sa Angeles, saka sa Balibago, wala naman Bato dito. Nagpunta, wala naman Senator Bato. Hindi naman nagpunta Senator Bato na dito. At sa Paranaque, ganun din. I don't know kung may mga search warrant na dala itong CIDG at saka NBI. In full force pa sila. Kaya nakakatawa yung sistema nyo. Hindi nyo mahuhuli si Bato ng ganyan. Ayaw din namin mahuli. Si Bato, dating PNP chief yan. Hindi yan basta-basta ninyo na tong-tong. Kaya malungkot na balita ka. So, medyo malakas ang ulan. Ngayon, patuloy natin. Asigaw na lang ang natin, vlog natin. So, pero I don't know kung marinig dito. Ang regarding naman doon sa nangyari sa Senado,
nakikita na natin ngayon ang ombudsman talagang tinarget na lahat na majority. Yun ang trabaho ni Buing. Kaya linagay siya dyan ni Bangag. Sinabi ko na to sa nakaraang taong Kukan Vlog, bago pang mag-eleksyon. Sinabi ko na yan na si Buing ang magiging ombudsman. Noon, nasa DOJ pa siya. At yan ang purpose nila. Tipin mo, si inuna si Jesus Cordero. O ngayon, susunod na si Jimboy, susunod na si Ruben Padilla. Si Joel Villanueva, susunod si Jesus Cordero. Then ito si Bongo, doon sa ICC warrant. Then si Ruben Padilla, sasama din, obstruction of justice. Kaya lahat, bibigyan nila ng, hindi nila bibigyan ng pagkakataon na mag-participate dyan sa mga session dyan sa Senado. Nag-comment si Jimboy, paano nahulaan ni Erwin Tulfo na siya ay sangka ng kaso at maaresto. Kaya nakalimutan ni Jimboy, bindalo nga yan si Erwin Tulfo. At pina-confirm pa niya na tama yung bindalo ni Remulla. At si Remulla ngayon ang ombudsman na nagsampa ng kaso kay Jimboy. Yan para ma-eliminate lahat na majority. Kahit na sabihin natin may mga kaso talaga yung mga yan, pero that's very selective. Dapat lahat ng mga congressman na talagang involved dyan, ang insertions nagsimula sa House of Representatives, pero ang nakulong itong mga senador. Nakikita, nakakatawa yan at nakakainis yung ginawa. Klarong-klaro para lipulin ang lahat ng mga Duterte supporters. Especially dyan sa impeachment trial ni VP Inday Sara. Pero kahit anong gagawin nila, hindi sila makakuha ng 16 votes niyan. Hindi sila makakuha ng 16 votes. At baka nga, bago magsimula, mag-file na ng dismissal. Na itong mga nakadimandang mga senator, talagang pipilitin nila na ma-dismiss na kagad. Total, dinidimanda na rin ninyo kami eh. Ganyan na pag-iisip ng mga senador na yan, sila Joel Villanueva. Hindi, i-dismiss na natin yan. Pagputuhan na tayo na i-dismiss dahil kulang ang ebidensya. At maraming constitutional na violation na nagawa. Malungkot lang, itong Korte Suprema natin, hindi natin malaman kung anong nangyari sa kanila. Yung kay President Duterte, 14 months na, hindi nag-decision. Kaya nga ito, nagkaroon ng problema si Bato. Dahil sila mismo ayaw mag-decision tungkol dyan sa validity ng warrant of arrest. Bakit kaya? Yung TRO pa, hindi ginag-grant. Kaya ito tuloy ngayon, nagkagulo lalo. Hindi natin maintindihan ang Supreme Court natin kung saang panig ba ito. At yung mga tao frustrated at nagkaroon ng impresyon na gumagapang na rin ang malita dyan sa Supreme Court na yan. Lalo na ito si Singh, iba ang niya. Itong Justice Singh, sinasabi niya na wala nang karapatan na magreklamo si Senator Bato dahil nagtabo siya for 6 months. At pwede i-implement yung warrant of arrest ng ICC kahit na walang lokal. Hindi naman niya sinabi, pero yun ang pahiwatig niya na valid kahit na wala pang merits na pinag-usapan dyan sa case ng validity ng warrant of arrest galing sa ICC. Nagsasalita na siyang ganyan. Kaya ang killing ni Singh ay papunta sa administrasyon. So nakakaduda. So sa boto na 951, nakikita na natin talagang delikado ang justice system dito sa bansa kung ganyan ang nangyayari. Yung mga abogado nagsasabi hindi tayo magko-comment ng ganyan dahil marami na mga favorable decision ang binigay ang Supreme Court. Yun nga, pero this time na isang buhay na ng tao at buhay ng maraming mga senators ang
maapektuhan at tayo, mga tao. Kasi tuluyan na nilang gagamitin yan eh. Yung ICC warrant na yan. O, na pwede sino, at sino na gusto nilang ipakulong, ipadala, ikidnap, padala sa gahig. Baka abot kay Bipinday Sara yan. O, gagawin nila yan. Kasi hindi nagko-comment ang Supreme Court natin. Kaya nga, di ako maniwala na there are attempts siguro, hindi natin alam kung meron na ba talagang tumanggap ng malita dyan. Wag naman direct contempt na yung kung sasabihin mo yan. Nagbibigay lang kami ng opinion eh. Dahil sa parang pagka walang bahala ninyo sa sitwasyon na urgent yan, dapat mag-decision na kayo. Mga justices. Sa tingin ko, tao lang kayo. Hindi kayo immune sa corruption. Darating ang point na talagang siguro matempt kayo na tumanggap ng mga ganyang bagay. Kahit na sabihin na natin na napakataas ng integrity ninyo, napakataas ng posisyon nyo, ang ano nyo, ang pagtingin nyo sa batas. Pero tandaan natin si Bersamin, dating Chief Justice, so na-involve siya sa ganyan. Hindi po, wala pa namang final decision. Pero nakikita natin eh, yung pamangkin niya, nagiging bagman, ni BBM. Si Jojo Cadiz, abogado rin yun. Di ba? Abogado si Jojo Cadiz. So nakikita natin na hindi kayo immune sa tentasyon na tumanggap ng malita. So ganyan, dapat mag-desisyon kayo kagad. Ang bagal, sobrang bagal talaga na parang inaalaw natin na wala na yung judicial system sa ating bansa. O wala na ang mga korte dito. Kaya papasukin na lang natin ang ICC. Maraming nagsasalita dyan. Yung Russian bagong linabas sa news broadcast na wala namang karapatan, wala namang ibig sabihin, hindi dapat i-recognize natin ang ICC. Kasi ilan lang naman ang under niyan, ang mga countries na under niyan. In fact, dito sa Asia, dalawa lang ang nandyan, Southeast Asia, member na ICC, ang Timor-Leste at saka Cambodia. Malalaking countries, hindi naman yan recognized, hindi sila nagpaloob dyan sa ICC na yan. Quasi judicial courts daw yan. That is not sanctioned by the United Nations. O bakit sasama tayo dyan? At bakit i-recognize natin yan? Yun ang sabi. Ngayon, yung punta ng bangag na Pangulo natin sa Japan, ano nangyari? Linalangaw, walang nakipag-usap na malaking mga negosyante. Walang mga nagpaparamis na mag-invest dito sa Pilipinas. Kahit anong gagawin mo, walang nagko-commit na mag-open ng mga brick and mortar industry dito sa Pilipinas. Wala. Kaya ibig sabihin, talagang bagsak na ang confidence ng worldwide mga investor. Ang worldwide impression ng mga investors ay talagang tarnish ng image ng Pilipinas at hindi na dapat pansinin with regards to investments. Kasi delikado eh. Sobra ang corruption. O anong in-expect nila? Walang services na matino. Kaya hindi na pumasok ang investor dito. At yung Japan state visit daw ng presidente, wala yun. Walang positive nangyari yun. Gastos lang yan ang nangyayari yan. So, walang nakukuha na mga commitment o mga anong tawag niyan dyan sa mga businesses na papasok doon sa bansa natin. At aware yung mga tao na yan na anong talagang status ng pag-iisip ng ating presidente. O, lalo na yung International Career Support Association na mga Japanese na talagang against dyan ni BBM sa kanyang mga policy at sa kanyang administration sa ginagawa niya kay President Duterte. Na nagsampa sila ng reklamo dyan sa United Nations Human Rights Council sa Geneva. And it will be taken up
ngayong July during the meeting ng United Nations Human Rights Council. Kasi naka-archive na yung mga reklamo nila and there's possibility na i-distribute yan sa mga members ng UNHC at babasahin yan sa plenary. So, nagkukumahog na sila Manalo na yung DFA secretary na i ibasura yan. Pero hindi yan gagawin dahil naka-record na sa United Nations Human Rights Council. Kaya the possibility na yan ay i-discuss ay malaki. So, yun ang nangyayari dyan sa state visit ng ating Pangulo na bangag dyan sa Japan. Ngayon, itong last topic natin, itong nangyari nga dito sa Senado, kitang-kita naman natin. Nakita natin na talagang pipigilan yan. Ito, kasama na rin dyan sa impeachment ni VP Sara na hindi sila makabuto. Kasi yung amendment ni ang motion for an amendment ni Senator Marcolita ay intended na yung mga senator, whatever will happen to them, kung makulong man sila, hindi pa naman sila convicted, pwede pa rin sila mag-participate sa deliberations dyan sa Senate floor o dyan sa plenary ng Senate as a senator. Kasi hindi pa sila convicted eh. Kahit nakakulong sila. Through video conferencing or teleconferencing, pwede na silang sumali dyan. Na nangyari na noong 2021 kay Dilima. Nag-propose niyan na i-allow si Dilima na sumama sa 2021. Si Hontiveros na ngayon yung nagmumalngal na hindi pwede. Kasama si Kiko Pangilinan. Ano nangyari sa kay Kiko? Panayang salita. Sinabihan siya ni Loren Brigada. Ngayon na akong presidential pro tempore, Senate President pro tempore, binigyan kita ng pagkakataon na magsalita. Kaya huwag ka magsalita kung magsasalita ako. Noon nga, nagsasalita daw siguro si Kiko ang pro tempore noon. Nang magsasalita during the time of Iraq yata, 2004. Puro noted lang sinasabi daw niya. At minsan, pinipigilan pa siya magsalita. Pero hindi ginagawa ni Loren yan. Pinapasalita ka pa rin. Pasigaw ka pa. Nangyabang itong Kiko Pangilinan na yan eh. Akala mo kung anong nagawa mo. Kaya, dapat talaga, yung mga tayo, nakabalik pa yan eh. Tayo, pipiliin talaga natin ang ibubuto natin sa mga posisyon na yan. So, yun ang nangyari ngayon. Ito, nangyari dun sa reminder ni Marcolita kay Risa Hontiveros na hindi naman talaga niintindihan. Saan ba ang mas supreme na ang committee or yung isang batas na for general use lang yung Rule 24 pero yung specific na batas para dyan sa amendment na yan, yung Rule 136 na hindi alam ni Risa. Sabi niya 10 years na raw siya. Yung mga parliamentary rules and regulations, dapat alam mo yan sa tagal mo na. Ngayon lang naman niya tayo nanalo as a senator. Tapos magyayabang siya ganyan. Wala naman talaga siyang alam eh. Lahat na mga sinasabi niya, binabasa niya sa cellphone niya. Kasi turo ng mga consultant niya nakikinig. Yun ang binabasa niya. Noon, index card. Ngayon, cellphone ang ginagamit. So, nakikita natin gaano kabobo yan si Risa Hontiveros at maalala ba natin yung ang daming dinimanda niya tungkol doon kay Jeff, yung false witness, fake witness ni Pastor Kibuloy. Di ba? Yung hearing ni Pastor Kibuloy. Ngayon, bumabalik ang karma sa kay Risa. At maraming nagbabalak talaga once na mapalitan lang itong administrasyon at si VP Sara ang maging presidente. Balikan yung mga atraso ni Risa Hontiveros dyan sa PhilHealth. Buting tingin nila yan kasi marami siyang mga ginamit na pundo dyan
doon sa mga advertisement niya sa patakbo niya ng senator. Yun ang ginamit niyang pera. No? Yung mga advertisement dyan sa PhilHealth. Kaya yan, maraming magsasampa ng kaso sa kanya at there's a big possibility na makukulong din yan. Yan ang mangyari. Saka yung mga ginawa niya na mga illegal na pag-present ng mga fake witnesses. Mga witnesses na binabayaran. May si Michael Maurilio ba yun? No? Lalabas lahat yan kung magkaroon ng pagpalit ng administrasyon at si VP Inday Sara na maging presidente. Yun ang laging sinasabi ng mga DDS na they are reckoning. Paniningil, sisingilin na sila sa mga ginawa nilang kabalastugan sa administrasyon na to during this administration. So, yun ang mangyari dyan. So, wala namang pinagtungkulan si kasi klaro naman hindi niya alam eh. Ito nag-react si Erwin Tulfo na isa na ring bobo na dapat naman talaga hindi maging senador. Na lang dyan sa programa niya sa Channel 5 kaya ganyan naging senador. Tayo ang kawawa talaga. Tapos tulad ng Bindalo na sinasabi niya na nagiging resembling sa kanyang pagkatao yung Bindalo na word na sentence. So ngayon, itong pagpakulong ng mga senador naman ang minensyon niya. So it will stick to his name eh. Isipin mo, nung binalikan siya kasi sinabi niya na baka itong dahilan na minamadali ninyo na iamin itong rules na to, motion to amend the rules, Rule 136 or Rule 14, Section 41 na pwede nang mag-video conferencing yung senator, pwede na bumoto remotely. Ginawa nga niyo kay Laila de Lima na nakakulong siya. So hindi pwede kay Pato kasi sabi nila yung last letter nila na nag-upos sila dyan, ito daw ginawa para kay Senator Bato. Talaga, senator pa naman si Bato eh. So anong problema niyan? Si Bato hindi pa nakakulong, wala pang kaso sa Pilipinas. Si De Lima during that time, nakakulong na sa drugs pa. Dahil sa pag-protekta niya ng drug syndicate sa loob ng Bilibid. Kaya yun, katindi ang kanyang kaso. Si Bato, wala pang kaso sa Pilipinas. Ayaw niyang sampahan kasi once ma-default ang warrant of arrest ng ICC at hindi na ninyo mapadala sa ICC si Bato. At yan, instruction ni Bangat. Walang ibang nag-instruction yan. Ganyan kayo ganyan kasi kasi alam ko, may malita dyan. Kahit na yung taga-India, yung si Matibag, sigurado yan may malita. As well as itong si Nartapis. Parang si Anyo rin yan, mukhang pera. Ito si Anyo pala, hindi ko talaga personada yan noon pa. Nung nalaman ko na siya, nalaman ko kapanahonan ni Duterte na ito yung nagpahuli ni Palparan. Alaman ninyo kung anong ginawa ni Palparan. Na binura niya yung mga komunista, mga NPA diyan sa Mindoro. Tapos ikaw magpapahuli. Ikaw ang naghanap ng paraan ng pahuli. Napaka-traitor mo naman sa democratic na form ng pamamahala. Tinulungan mo yung mga komunista. Nakita natin. Alam ko ito si Anyo may pagka-traitor. Sinabi ko na yan noong pa. Presidente na si President Duterte. Nagtaka nga ako. Kinuha pa niya na DILG secretary yan. Kahit sabihin na may tumulong sila Galvez dyan sa Marawi 6. Pero alam ko talaga anong nangyari. Yan na nag-traitor kay President Duterte. Ang tao kung traitor talaga. Ang ginawa niya kay Palparan, ginawa niya kay President Duterte. You can imagine that. Ngayon, anong ginawa? Na sinabi ng mga Marines, tumanggap daw ng paper bag o envelope diyan sa Forbes, diyan sa condominium, diyan sa townhouse. Pinupuntahan nila na doon sila nagmi-meeting kasama si De Lima. Yun ang dyan.
Kaya nga ito ang ginagawa ni Boying talaga para sa pagboboto, kung ano, mapipigilan. Na pinipigilan din ng mga minority na hindi talaga ma-approve yung amendment na yan. Kasi kung makakulong na yan, di, bawas na yan. Despite the fact na pwede pa rin naman sila bumoto dahil wala pa silang conviction. At hindi naman ganyan kabilis ang conviction ah, sa Sandigan Bayan. Matagal yan. Labanan pa yan. Eh, may mga pera rin yan, mga senators na yan. Pwede nila labanan yan. At pwede pa yan, depende sa ebidensya, pwede sila mag-bail dyan. Pwede sila kumuha ng bail dyan. Pwede pa rin sila makalabas kung may bail. O kung hindi solid yung ebidensya. Di ba? Kung ano mangyari, pumunta sila sa Supreme Court. Di ba? So, ganyan ang mangyari dyan. Akala nila game over na. Ito si Boy, nakukumahog na lahat ng mga Duterte supporters and senators talagang sampahan niya ng kaso. Susunod niya yung mga bilyar. Yan, sigurado yan, mga bilyar. Si Bongo, si Camille at saka si Mark. Susunod. At lalaban yung mga yan. Lalaban yan. Dito lang ang dimandahan. Lalaban yan. Tingnan natin. Lalong magagalit yan. Gusto nyo na ililipat dun sa kabila. Si Boy yung taga-trick niyan, sigurado. Marami pa siya sinasabi na let's follow the evidence daw. Kung anong ebidensya, yun ang ano. Wala nga ebidensya yung mga pinapataw mo eh. Yung mga demanda na ganyan eh, si Martin Romualdez, ilang buwan na yan na ganyan. Na hindi mo ginagalaw, puro kasabi, nahirapan kami dahil yung Appropriations Committee dati ng Senado ayaw magbigay ng mga information kaya hindi namin mabuo ang plunder case against Martin Romualdez. Nakita mo. O, tapos dito sa mga senator, automatic kaagad. Habang nasa botohan pa ang Senate para doon sa mga upcoming BRC flood control hearing, yan ang gustong pigilan. Kaya mga senator talagang pinupuwiran na niya na hindi na kasama dyan sa session sa Senado, dyan sa mga controversial na mga corruption na yan na nangyari sa ating pamahalaan. So ganyan ang plano nila. At yan, pre-plan na, noon pa yan, pinaplano na nila na ilagay si Buing dyan. So, ang hindi nila lang ma-program dahil napaka-exit na yung time, kaya nga ito, pinasok nila yung term extension. At kung mabuksan yung konstitusyon na yan, sigurado magkaroon ng change in the form of government. Galawin nila yan. At magiging, yung sinasabi nila ng 3 years, hindi ako maniwala, idiretso na nila yan na maging presidente si Marcos forever na yan. At si Sandro, magkaroon ng posisyon din yan. At yun, baka yung si Lizara Nita, magkaroon ng posisyon na rin yan. Kaya hawak na nila. Kay Marcos forever na. Ngayon ang sinisigaw ng mga trolls at mga loyalista ni Marcos ngayon. So, hindi matupad din ang balak ng mga dilawan na after mapabagsak nila together with the Bangag Malita Group, mga dilawan Pinklawan, bumagsak na si Sara, hindi na pwedeng tumakbo na presidente. Sila na ngayon ang maglaban. Ang dilawan at saka itong Malita Group ni BBM. Nakasama rin yung mga komunista dyan. So maglaban na sila. Yun ang gagawin nila. Unahin nila yung formidable opponent nila na si BP Sara, yun ang unahin nila. So, ganyan ang mangyayari dyan. So, ito, pasalamat din tayo na nireveal ni Senator Amy yan, yung regarding dyan sa term extension at saka sa no election. But, kailangan pa rin ang babantayan natin yan. Hindi underground, silently gagawin nila. Okay, silent na move ni Tota Soto yun at saka ni Lacson na nabuking lang. Dahil maraming tao na hindi pala nila katiwala na nandoon sa meeting na yan. Diba?
kasi ito, regarding diyan si Lito Banayo, yung pambinigyan ng information ni Ping na dati namang political strategist ni President Duterte yan, niyari ka ngayon. So, kasi dating sumuporta pala sa kanya yan during his presidency na palpak at tumaob siya. Ngayon, mismo nga nagsabi niyan si Lito Banayo na ito pala si Lacson, napaka-secretive niyan. Kaya mahirap na i-manage mo with regards to in any yung mga eleksyon na naganap na hindi nga siya na lumulusot except dito sa pagiging senators. Yung pagiging niya, presidente talagang hindi daw yan gaano nakipag-usap doon sa mga tulad niya, political strategist. Kaya nahihirapan sila. At unpopular naman talaga si Lacson noon pa. Kaya hindi mananalo yan. Salamat tayo na hindi nanalo yan sila ni Tuta Soto. Mas baka malala pa kayo yung bangag niyan. So ngayon, yun ang nila, move nila ngayon na talagang sirain, gibain ang majority. At sa tingin ko, lalong tumibay ang majority block, ang Duterte block dahil sa mga ginawa nilang persecute. Lalong nabuo yan. At tama yung sinabi ni Pastor na dapat magbuo na tayo, action na ang mga Duterte supporters para nga yung candidacy ni VP Inday Sara tuloy-tuloy na yung kampanya at mapapakita natin sa mga tao at may paliwanag walang ibang karapat-dapat na maging sunod na presidente magkaroon ng kalutasan itong mga problema na dinadanas sa ating bansa kung hindi si VP Inday Sara. Kaya dapat tutulong tayo. Mangangampanya na tayo ngayon para sa ating bagong Pangulo na si President, Vice President Sara Duterte. So, yung status conference ni PRRD, wala naman ganong mga parang administrative lang yun, yung kahapon, at walang ganong mga controversial na mga information na nakukuha natin doon. Pinakinggan ko, inantok na ko sa pagkikinig. More on administrative o anong gagawin, parang pre-trial conference ito sa atin para mas maging smooth yung takbo ng hearing. At the probability ng hearing is January 7, posibleng mangyari kasi humingi si Peter Hines ng ganyang mahabang panahon para sagutin yung mga sinampang kaso, may mga allegations na sinampa ng prosecution. Nasabi naman ng prosecution na dapat sa November mag-start ang hearing. At hindi dumalo si President Duterte at binigyan naman siya ng approval or permit na hindi siya dadalo doon sa status conference hearing na nangyari kahapon. At si Peter Hines ay joined by dalawang abogado rin, isang babae na Australian, Gibson yata ang apelido, tapos yung isa American, puro mga experience international ICC lawyers yung mga yon. Saka itong balita dyan sa grupo na binuo para sa depensa ni President Duterte, talagang lamang na lamang itong experience ang pinag-usapan. Kaysa doon, sa kabila, yung prosecution nila Nicolas, ang apelido, saka yung Masida, yung parang yun, South American. Mas matindi itong grupo. Powerhouse defense lawyers itong nakuha ni President Duterte ni VP Inday Sara. So, parang maganda ang laban na mangyayari. Kasi, ang daming point na nire-raise ni Peter Hines. Ngayon pala. Ang pinakauna, yung state of health ni President Duterte na magkaroon ulit ng pag-examine ng President Duterte. Yung unang demand, petition nila ni Kochman na palitan kasi meron yatang isa na against kay President Duterte, merong mga comment.
Pero yan, hindi na aprobahan ng pre-trial court or yung mga judges na muna. Pero sila pa rin, yung bagong judge ngayon, sa trial na talaga, isang British din siya, babae, isang British. At isang judge na Korean. Tapos may isang parang African na judge. So tatlo sila judges. Pero itong British na babae, experience na rin, well experienced diyan sa ilang years na siya naging judge. I think nagsimula siya 2021. I don't know kung kasama siya sa na-sanction o nasampahan ng kaso ni Putin. Baka ito ang na-issuehan din ng warrant of arrest tulad ni Kamer Khan. Hindi ko lang alam kung anong information about that. Kung kasama siya sa nagkaroon ng freeze ng accounts, freeze ng mga accounts, or yung pag-travel, pinagbawalan, or nagkaroon ba siya ng warrant of arrest galing sa Russia court. Kasama ba siya doon sa 10? Kasi 10 judges daw ang nasampahan with regard to sa kaso ni Putin na pumirma doon. Pero I think hindi siya kasama dahil hindi naman na-mention. So, separate court siguro o judges, set of judges yung nagpumirma sa warrant of arrest ni President Putin ng Russia. So, ganyan ang antabayan na natin kasi nga gustong magkaroon ng examination ulit yung mga expert na tatlo at magbigay sa kanilang opinion kung talagang capable pa ba si President Duterte na aatin ng isang hearing kung kaya pa ba niya sumagot doon sa mga tanong at dipinsahan ng kanyang sarili at yung mga defense lawyer niya ay kaya ba niyang i-manage na ito ang dapat nating gagawin at ma-identify niya yung mga witnesses kung meron man. Sa tingin ko hindi mangyayari yan na sinabi nila human responsibility ang utos ni President Duterte hindi naman napupunta sa mga police diretso doon sa kanilang PNP chief, kung sinong PNP chief. Kaya ngayon nagkukumahog sila ng makuha si Bato dahil sa problema na yan. Kasi alam nila na wala namang sinabi rin si President Duterte na itong mga tao na to, katayin na niyo lahat yan. Hindi naman ganun eh. Do your job at kung okay yung ginagawa niyo, nasa inyo ako. Pero kung maglabag kayo, lalabag kayo sa batas na dapat niyo susundin, there will be hell to pay. Yun ang sinasabi ni President Duterte. Hindi siya katulad ng mga taga-Rwanda, taga-Congo, na ethnic cleansing. Talagang inutos nila na ubusin yung mga sikta na yan, o mga what you call this, yung mga ibang tribo na mga kalaban nila. Yun ang nangyari sa Africa. Sa Rwanda yun nangyari. Kaya yun ang totoong crimes against humanity. Pati dito sa Kosovo, diyan sa Yugoslavia, ganyan nangyari diyan. Talagang ethnic cleansing. Nangyari ba yun dito sa Pilipinas? Hindi. Mayroon pa rin isang puntong sinabi doon na representative lang daw yung 45 o 40 yata. Tapos mayroong 33 na kaya umabot ng 70. Yung cases na iti-take up dyan ng mga witnesses na i-present ng prosecution. At representative lang daw yan doon sa 35,000 na namatay. Paano nangyari? So, nandyan sila, lahat, witness sila ng pagkapatay ng mga tao na yan. May pangalan ba sila? Kaya, isa pa rin, kailangan talaga na malaman ang health condition ni President Duterte. Kung capable pa sila na in a lengthy trial, umaatin siya. Kung there are signs na hindi na talaga kaya, there's a big possibility na ma-dismiss yan. Ma-dismiss yan at mapauwi si President Duterte due to that reason, health reason, na hindi malayo na mangyari. So, yan ang status dyan sa kaso ni President Duterte. Sana maging totoo yung sabihin ng mga expert
mga doktor ito na mag-examine ni President Duterte at maglabas sila ng kanilang opinion with regards kung ano ba talaga, kaya pa ba talaga ni President Duterte na umatin ng trial ng ganyan ka matindi ang pressure. O, kaya pa ba ng katawan niya? Mag-iitito na si President Duterte. At I hope na dito sa pagpamumuno ni Peter Hines sa Defense Council, maraming positive na mangyayari. At isa pa rin dyan, yung interim release. Baka dito na mangyari ang interim release. Kung para naman, hindi na siya ah, maalagaan siya ng husto. One-on-one. Hindi katulad yan ngayon sa silda sa ICC na walang nag-alaga sa kanya. Kaya ngayon dahilan na lagi siyang bumabagsak, natutumba, nababagok yung ulo sa pagkatumba niya. Kaya delikado. So, medyo mahaba na itong natin discussions, tidbits of information, yung sinabi ko, mga information na mga ganyan, para naman kung you're not yet informed, ito yung mga information na latest na nangyari dito sa bansa natin at yung mga pangyayari din sa ICC kay President Duterte. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. Before leaving this channel, please press like. Pag-press naman ng like, kahit pa isa-isa lang. Then of course, if you are new to this channel, you are a new viewer, pakipindot yung subscribe para naman tumaas ng konti itong munti nating napakaliit na channel at magkaroon naman konti-konti na mga subscribers. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat. Salamat po.